everyone! Welcome back to my channel. So, happy Saturday guys. And wala dito yung mga amo ko at saka si Alaga. So, sa video na to is pag-usapan natin kung saan ba mas maganda mag-apply kapag first timer ka. Dito ba sa Hong Kong o sa Middle East? So, magbibigay lang ako ng idea guys para hindi kayo mahirapan kapag nag-apply kayo. So, alam ko na marami sa mga first timers ang takot mag-apply sa Middle East. Kasi sa mga nakikita sa balita or sa mga nangyayari sa ating ibang mga kababayan. So, huwag kayong matakot guys kasi hindi naman lahat pare-pareho ang kapalaran. So, yung unang pinagkaiba ng Hong Kong sa Middle East ay ang oras. Kasi advanced sila and ang oras naman dito sa Hong Kong ay pareho lang sa Philippines. Next is ang kanilang culture. Kasi sa Middle East is bawal sa mga babae ang naka-sleeveless and shorts. So, dito naman sa Hong Kong is pwede kang magsuot ng mga sexing damit. Pero wag natin kalimutan na mag-iwan ng respeto sa ating mga amo at sa sarili natin. Next is ang kanilang religion. So, sa Middle East is Muslim. And dito naman sa Hong Kong is merong Catholic, mga Christian, may mga ibang church dito guys. So, hindi lang sila mga Chinese talaga. Pero meron din namang mga Chinese na Catholic. Next is ang pagkain. So, sa Middle East, bawal sa kanila ang pork. So, dito naman sa Hong Kong is kumakain ng pork ang mga amo namin. So, hindi dito bawal ang pagkain ng pork. So, next is ang size ng bahay. So, sa Middle East is malalaki talaga ang bahay doon guys. So, mansion na kung sa Pilipinas. Habang dito naman sa Hong Kong is apartment type lang ang mga bahay dito. So, merong iba dito na mas maliit pa sa sukat ng bahay namin. Kasi yung bahay namin is 830 square meters. Medyo may kalakihan siya, pero meron pang ibang mga amo dito na mas maliliit ang sukat ng bahay. Next is ang day off. Sa Middle East, kapag sinuwerte ka sa amo, magbibigay sila ng isang araw na day off sa isang buwan. Pero hindi lahat ng amo pumapayag na lumabas kayo doon. So, dito naman sa Hong Kong is once a week, meron tayong holiday. So, yung trabaho natin sa isang linggo is 6 na araw lang. Tapos dito sa Hong Kong, kapag holiday ng buong Hong Kong is meron ding holiday ang mga katulong dito. So, doble gastos. So, yun. Next is ang pag-o-overtime. Sa Middle East, walang bayad ang overtime. Maliban na lang kung generous talaga yung amo nyo. Kasi ngayon, is marami ako nakikitang mga amo ngayon na mapagbigay na talaga sa ating mga kababayan. So, clap clap. So, dito naman is kapag day off nyo, tapos pinagtrabaho kayo ng amo nyo, huwag kayong magtatrabaho na hindi kayo nag-usap na may bayad ang pinagtrabahuan ninyo. Kasi merong ibang mga amo dito na mauutak. Lalo na sa mga first timer na walang alam. So, parang tinitake advantage nila. Pero hindi naman lahat ng amo guys. Kasi yung iba dito is takot din naman na hindi sundin yung nasa kontrata kasi meron silang penalty. So, next is sahod. Yung sa Middle East is nasa 20k na yata ngayon yung sahod. And dito naman sa Hong Kong is nasa 30 to 35 pesos ang sahod ngayon. Pero, kung marami kang utang dito, wala ding matitira sa sahod mo. So, yun lang guys. So, sana makatulong sa inyo. And kung may mga tanong pa kayo, i-message nyo lang ako sa Facebook account ko. Ilalagay ko dito kasi hindi ako minsan nakakapag-reply sa mga comments dito sa YouTube. So, that's it for this video. Thank you guys for watching. Please like this video if you enjoy. Please subscribe and I hope to see you on my next video. Bye guys. Stay safe everyone.